Marami nga pong mga fans ng San Antonio Spurs ang nangamba matapos magtamo si Victor Wembanyama ng injury sa tuhod kanina kontra sa New York Knicks dahil maaari nga pong nagkaroon ito ng ACL injury na siyang may negatibong epekto sa kanyang karir at sa kanilang kampanya. Pero makalipas ang ilang oras mula nang magtapos ang kanilang game, agad ngang naglabas ang magandang balita ang Spurs patungkol sa kalagayan ng kanilang superstar. Ayon dito, nagkaroon lang naman si Wembanyama ng hyperextended knee kagaya ni Nikola Jokic. At ang maganda pa dyan, hindi rin naman ito ganun kalala. Gayong eto mismo ang nagsabi, hindi na rin naman masakit ang kanyang tuhod. Sinabi nito na plano niyang maglaro next game laban sa Indiana Pacers. Pero bagamat confident si Wembanyama, posible pa rin siyang i-sit out ng Spurs since siguradong masasakit ang kanyang tuhod o mamamaga pa ito bukas. Kaya upang hindi na lumala, mas mabuti at gugustuhin nilang pagpahingahin na lamang ito sa kanilang lineup. Samantala, sa pagpasok nga ng taong 2026, may malalaking trade rumors ang nagsilabasan sa social media since papalapit na ang trade deadline sa February. At kabilang sa malalaking balita dito ay ang ibinulgar ni Sam Amick na mismo ang Dallas Mavericks na ang unang nag-initiate ng contact sa Golden State Warriors patungkol sa trade ni Anthony Davis. Hindi nga kayo nagkakamali sa inyong narinig, gusto ng Mavericks i-trade si Davis sa Golden State kahit alam nilang makakasama nito si Stephen Curry. Bukod dyan, ibinulgar nga ng isa pang insider na kumpirmadong nakipag-usap ang front office ng Lakers sa Miami Heat para makuha si Andrew Wiggins sa isang trade. Sa madaling salita, mukhang magiging busy ang Golden State Warriors at Los Angeles Lakers sa trade market sa pagpapalakas ng lineup, lalo pat kung inyong ang titignan ng mabuti, parang magpapalitan lamang sila ng kanilang mga key star kapag nakuha ng Lakers si Wiggins at kapag nakuha naman ng Golden State si Anthony Davis sa trade deadline. Sa kabilang banda, matapos lang matalo ang OKC Thunder ng 3 beses laban sa San Antonio Spurs ngayong regular season, marami agad ang nagduda sa kanilang kakayahang madidepensahan nila ang kampyonato at matupad ang kanilang planong mabasag ang 73 wins, 9 losses na best record na hawak ng Golden State. Umabot na sa 5 games ang kanilang talo at kapag natalo pa sila ng 4 o 5, hindi na nga nila matutupad pa ang kanilang plano. Pero ayon sa kanilang MVP na si Shai Gilgeous-Alexander, hindi na rin naman masisisi ng kanilang mga fans na madismayan sa pagkatalo, pero sa kabila niyan, nananatili pa rin ang kanilang intensyon na basagin ang record. In fact, pagkatapos na matalo ng OKC ng 3 beses ang Spurs, mas gusto at mas gumanda at lumakas lalo ang performance ngayon ng team sa last 3 games kung saan lahat ng kalaban tinambakan. Inalam nga ng Thunder kung ano ang nagawa nilang pagkakamali upang magawa nila itong paraan at masolusyonan bago ang playoffs.